Hi everyone, I am Mami Gladys. If you are new here, this channel is about breastfeeding and breast pumping. I usually make review about breast pumps. I also give tips and hacks or anything related about breastfeeding and breast pumping. So if you are interested sa mga nabanggit ko, please do consider subscribing. And for today's video, I'm about to give review of Aymani i2 wearable breast pump. Ayan. I also did unbox this pump and I will put the link on the description box para at least may idea kung ano yung mga inclusion sa box niya. Alam nyo, sobrang late na itong review na to. Kasi after a week of unboxing this pump, bigla silang naglabas ng new version nitong Aymani i2, which is yung Aymani i2 Plus. Sobrang laki ng difference nila. Pero, yung physical appearance niya, almost the same lang siya. Si Aymani i2 Plus is meron lang siyang LCD screen. Si Aymani i2 is wala siya. Pero, ang sabi nila, yung performance niya or yung function niya is almost the same lang. Pero, ang si Aymani i2 Plus is meron siyang charging dock, which is itong si Aymani i2, wala siya. Yung price niya is konti lang yung difference niya. So, sobrang saklap lang sa part ko. Nakakabili ko lang nitong Aymani i2. Bigla sila naglabas ng new version. So, anyways, happy naman ako with this wearable breast pump. I've been using this wearable breast pump for almost 3 months now. So, more than enough na yon to give her a review. Medyo natagalan lang yung review ko sa kanya kasi medyo busy this past few days. For this review, ipapakita ko sa inyo yung closer look ng wearable breast pump. Ayan, yung cups niya, yung motor pump. When worn, ipapakita ko din siya when worn siya under the bra. And of course, my pros and cons and share my experience using this wearable breast pump. So, if you are interested about this Aymani i2 wearable breast pump, kung ano ba yung mga pros and cons ko sa kanya, just keep on watching. So, this breast pump is actually a wearable breast pump. Ayan. Ito yung motor pump niya, tapos ito yung cups niya. Ayan siya. So, this is the pump motor. Yung pump motor niya. Ito yung on and off, massage mode, expression mode, decrease suction, and increase suction. Ito yung light indicator niya for level of suction. Tapos, ito yung battery indicator niya. Ayan, color green siya pag full charge siya or meron pa siyang charge. Tapos, pag red naman is low bat na siya. Ayan. Then, ito naman yung charging port niya. Type-C yung charger niya. Then, mamaya, after my pros and cons, ipapakita ko naman siya under the bra or when worn. Para at least may idea kayo kung anong itsura niya kapag suot mo siya. And now, for my pros and cons. First are my cons o yung mga hindi ko nagustuhan using this Aymani i2 wearable breast pump. Una, wala siyang battery indicator. Con siya for me kasi, ayun nga, ito lang yung indicator mo sa battery life niya. Kapag color green siya, may charge siya. Tapos kapag kailangan mo na siya i-charge or malolobat na siya, color red siya. For me, con siya kasi hindi mo malalaman kung ano na yung status ng battery life niya, kung ilang percent na ba siya or kailangan na ba siyang i-charge. Ayan, kasi madalas akong namamatayan in the middle of my pumping session using this wearable breast pump. Sobrang nakakainis lang sa part ko kasi, di ba, halimbawa nagpapump ako, tapos 10 minutes na ako nagpapump, tapos bigla siyang namatay. So, ayun nga, con siya for me kasi wala siyang battery indicator. And, ang kagandahan dito, si Aymani i2 is in-upgrade na siya kay Aymani i2 Plus. Which is si Aymani i2 Plus is meron na siyang LCD screen na meron siyang battery life indicator niya. So, ayun. For the Aymani i2, con siya kasi wala siyang battery indicator. Light lang yung magiging basis mo kung malapit na siya malobat o hindi. Next is, hindi ka makakapili ng flange size mo or yung funnel size mo. Naka-default na siya for 28mm dito sa silicone funnel flange. Tapos yung insert niya is 25mm. Paano kung smaller yung size ng flange mo, di ba? Ayun lang, para sa akin parang mas okay na pwedeng makapili sana kahit man lang yung insert. Kahit yung 28mm na funnel niya is naka-default siya, pero yung insert pwede sanang makapili ng size mo. Ayan, kasi di ba, additional cost na naman sa'yo yon kung halimbawa hindi ka 25mm, kung smaller ka, additional cost na naman sa'yo yon para bumili ka ng insert. So, con siya for me. And, for my last cons, medyo pricey siya compared sa ibang wearable breast pump. Pero hindi siya sobrang expensive as LV or Willow. Pero ito, 'di ba, kasi locally available siya in the market and
compared sa ibang brand, compared dun sa ibang wearable breast pump, medyo pricey siya. Ayan. Pero, malalaman natin mamaya kung worth it ba yung price niya or hindi sa pros ko. So now, let's proceed with my pros of this wearable breast pump o yung mga nagustuhan ko using this wearable breast pump. First is, of course, this is wireless and hands-free. Ayan, ayun nga yung mga purpose ng mga wearable breast pump is you can pump hands-free. Nakakapag-pump pa ako kahit may ginagawa pa akong ibang bagay. Hindi ka na lang mai-stuck sa isang tabi kasi nagpa-pump ka dahil meron mga tube na nakakabit sa'yo. Ito, hindi. Pwede kang gumalaw-galaw, gumawa ng ibang gawaing bahay, or whatsoever. Ako naman ginagawa ko dito, tuwing umaga, gamit ko siya. Tapos magpapaaraw si baby, magpapaaraw kami ni baby habang nagpa-pump ako. So, di ba, nakaka-save siya ng time, nakaka-save din siya ng effort. You can multitask using this pump. Ang sabi nila, kapag working mom ka, is highly recommended to use wearable breast pump. For me, recommended din siya kung stay-at-home mom ka or full-time mom ka. Kasi, ayun nga, madami ka pang kailangan gawing ibang bagay bukod sa pumping. Maasikaso mo pa si baby while pumping. Ayun lang, medyo dapat maging careful ka lang sa kilos mo kasi mamaya ma-open yung funnel dito or matanggal yung motor pump niya. Pero all in all, pros siya para sa akin kasi you can multitask using this pump since this is wireless. Next is, this is literally quiet. Yan, si iMoney i2 is sobrang quiet niya. Meron siyang sounds, pero napaka-minimal lang nung sounds niya or yung noise niya. Kasi ako talaga, nababanggit ko sa mga previous vlog ko or mga videos ko na nagpapump ako while nagla-latch si baby using wearable breast pump. Sa akin, pros siya kasi, since quiet siya, hindi nadidistract si baby while naglalatch siya. Minsan pa nga nakakatulog siya habang nagpapump ako using this iMoney i2. So, pros siya para sa akin kasi, syempre, diba, ayun nga, nakakapag-express ka na ng milk na papalatch mo pa si baby at the same time, may time ka pa para makapagpahinga. So, ayun nga, pros siya para sa akin since this is quiet. For my third pros, this iMoney i2 is very accessible yung spare parts niya or replacement parts niya. Ayan, ito yung spare cups niya ni iMoney i2. Meron siyang similar na cup. Yung sa generic wearable breast pump, compatible siya. Wala lang kasi ako dito, hindi ko siya nadala, pero compatible ito sa motor pump ni iMoney. Pwede mong gamitin yung motor pump niya sa collection cup ng generic wearable breast pump. Kahit yung Yuha Gen 1, S9, tsaka yung S12 na wearable breast pump. Pwede yung cups niya, compatible dito sa motor pump. So, pros yun para sa akin. Since, ayun nga si iMoney i2, medyo pricey siya compared dun sa ibang wearable breast pump. Ang kagandahan sa kanya is, pwede at compatible yung mga generic na cups niya. So, plus points yun para sa akin. Since kapag working mom ka or yung kailangan mo na extra spare parts, madali mo siyang ma-access, madali ka makakabili at a low cost. For my next pros, this iMoney i2 is very unique siya. Kung mapapansin nyo, si iMoney i2, meron siyang katulad na wearable breast pump, which is yung CS9 generic wearable breast pump. Ayan, madami yung nagsasabi kasi na they are similar, pero ako na nagsasabi na they are far different from each other. Ayan, gagawa ko ng separate review ko comparing that to wearable breast pump. Ayan, si iMoney i2 tsaka si S9. Bali, ipapakita ko dun yung major difference nung dalawa. So, ayun, si iMoney i2 for me is unique siya. Next is, very excellent yung customer service and after-sales service nila. Very easy to reach si iMoney Philippines. You can reach them via Facebook Messenger, Instagram, or even email. Napakadali nilang ma-reach. Nag-e-extend sila ng hands to help you kung meron kang concern dun sa iMoney na nabili mo sa kanila. Kahit hindi sa wearable breast pump in particular kay iMoney i2, basta any product na nabili mo kay iMoney Philippines, madali nilang nare-resolve yung problem mo. At minsan pa nga, parang may nabasa ko na nasiraan talaga siya nung linker niya, medyo na-deform siya. Ang ginawa ni iMoney is ni-replace niya yung buong cup. Diba sobrang okay nun? Sobrang okay ng customer service talaga ni iMoney Philippines. So, plus points one para sa akin. Since mahal nga siya, excellent naman ang customer service niya and after-sales service niya. So, pros yun para sa akin. Next is, this iMoney wearable breast pump is very lightweight siya. Ayan siya. Yung motor pump niya is hindi siya sobrang bigat. Tapos, etong cups niya, as in wala lang siya. Parang wala lang siya. Sobrang gaan niya. Hindi siya nakakailang suotin. Hindi siya nakaka-annoy. Hindi siya mabigat sa pakiramdam. Kahit kapag may milk na siya sa loob, hindi siya mabigat.
Ayan, so okay to for me since this is wearable, hindi siya annoying suotin kahit meron siyang pump milk. Ayan. For my next pros, this iMani i2 wearable breast pump is excellent yung battery life niya. Bali, minonitor ko yung battery life niya. Kapag fully charged siya, magagamit mo siya for 90 minutes. So, total of 5 to 6 sessions for 15 to 20 minutes, magagamit mo siya. Bali kasi ako, ang ginagawa ko, since itong si iMani i2 wearable breast pump is meron siyang auto shut off after 20 minutes of pumping. Ako, hayaan ko lang siya mag-pump for 20 minutes. Tapos kapag namatay na siya, or kapag nag-shut off na siya, okay na ako, tapos na ako dun sa session ko. Kapag feeling ko naman, kailangan ko pa mag-extend ng another session, automatically yun, 20 minutes ako magpa-pump. Kapag nagamit ko na siya for 5 times, for my 6th session, hindi ko na siya gagamitin. I-charge ko na siya. Since itong battery indicator niya, magre-red na siya. So, indication na kailangan mo na siya i-charge. So, for me, si iMani i2 is excellent yung battery life niya since maliit lang yung motor pump niya. Ayan, diba? So, magagamit mo siya for 5 sessions for 20 minutes. So, okay yun for me. So, for my last pros, itong si iMani i2 wearable breast pump is very good and smooth yung suction niya. Meron lang siyang 5 levels of suction. Although kaya kong umabot ng 5th level sa kanya, pero hindi ako nakakaramdam ng any pain using this wearable breast pump. Pero nung ginamit ko siya, tapos nag-level 3 lang ako, akala ko wala siyang nasa suction or wala siyang nakukuha ng milk. Pero nagulat ako meron. Ayan, so effective siya. Lalo na kung gusto mong gentle lang yung suction, ganyan, kung medyo sensitive yung nipples mo, pwede siya, nakaka-drain din siya ng breast. That's all for my pros and cons using this iMani i2 wearable breast pump. Now, I will share my experience and thought using this wearable breast pump. Ako kasi yung tipong na working mom noon na hindi talaga naglo-look forward sa mga wearable breast pump. Kasi before, nag-try na ako ng hands-free cups at hindi ako nasatisfy sa naging output ko using that hands-free cup. And hassle pa for me na magdala ka ng 4 pairs ng hands-free cups na ganito. Diba? Isipin mo na magdala ka ng 8 pieces na ganito. Tapos, and hassle pa for me na linisin siya since madami siyang parts. So, nagsettle down na lang ako sa flanges. Tapos, gagamit na lang ako ng hands-free bra while pumping sa office. Ayan, yung flanges ni Medela Freestyle Flex. Until nag-resign ako. At akala ko mas madami akong time to pump, pero hindi. Sobrang hirap maghanap ng time to pump, lalo na kung stay-at-home mom ka. Since unlatched kami ni baby, so ang ginawa ko, meron akong spare ng hands-free cup doon. Fanpy pa yung gamit ko noon. Tapos, since yung Fanpy is compatible siya dun sa Spectra na pump, ginamit ko siya habang naglalatch si baby, nagpapump ako ng hands-free cup. So, may tubing siya, di ba? And natuwa naman ako dun sa naging output ko. And yun nga, since naglalatch si baby sa kabila, tapos nagpapump ako sa kabila, technically, meron ka talaga makukuha since may mga letdowns din sa kabilang breast. Tapos, ang ginawa ko nun, naghanap ako ng motor pump ni Fanpy. Since hands-free cup nga ni Fanpy yung gamit ko, ang naging problema ko lang kay Fanpy nun, medyo maingay siya. So, nade-distract si baby habang ginagamit ko yung wearable breast pump na yun, habang naglalatch siya. So, naghanap ako ng mga wearable breast pump na medyo, ang naging review nila is quiet siya. Ako medyo naging hesitant ako nung una dito kay iMani i2. Kasi, natry ko na yung S9 nga, di ba? Na-mention ko kanina, natry ko na sa S9. And medyo naiingayin ako sa kanya or medyo may noise siya. So, dinisregard ko na siya. Dinisregard ko na yung S9 na yon. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng wearable breast pump na unang-una kong kinonsider is quiet siya. Ang alam ko kasi na pinaka-quiet na wearable breast pump is yung LV. Kaso, sobrang mahal nun. Hindi ko afford yun. So, ayun nga, madami akong choices, madami akong pinagpipilian na wearable breast pump. Pero, ayun nga, yung iba na yun, sinasabi nila medyo maingay, na medyo may noise siya, medyo ganito, ganyan. At isa itong si iMani i2 na naging choice ko. Tapos, pinagtanong-tanong ko sa mga naggumagamit nito na wearable breast pump na iMani i2, pinagtanong-tanong ko if maingay ba siya? Or kung katulad ba niyan si S9 wearable breast pump? Ang sabi nila, hindi daw. So, ayun, pikit mata, umorder ako nitong wearable breast pump na to. Ako, tinatako na nun sa isip ko na, okay, kapag hindi ko siya hiyang, ibebenta ko siya. Ayan, so maghahanap na lang ako ng iba. So, after 2 days, dumating agad siya. Then, tinry ko agad siya. Then, unang try ko pa lang, nagpakitang gilas agad siya. Maganda yung naging output ko sa kanya. Normal output ko per breast is 5 to 6 ounce. Ayan, ang naging output ko sa kanya is 5 ounce. So, normal output ko na yun. So, for me, di ba, parang okay, nakita ko na, parang maganda siya. Hiyang ko siya, ganyan. Pero hindi ako nagsettle na
hiyang ko agad siya, ganyan. Kasi merong mga mommies, meron kasi mga breast pump na unahiyang mo siya, tapos bigla mong hindi magiging hiyang. So, tinry ko pa rin siya araw-araw, habang naglalatch si baby, walang changes din sa output ko. Tapos, yun nga, as mentioned kanina, 3 months ko na siyang nagagamit. At wala akong naging problem sa kanya. Wala akong naging problem sa output ko sa kanya. At sobrang satisfied ako. Gamit na gamit ko talaga siya. Since ayun nga, unlatch kami ni baby, habang naglalatch si baby, nagpapump ako sa kabilang breast. Very useful siya for me. So, ayun nga, hiyang ko na siya. Ito na yung permanent wearable breast pump na ginagamit ko until mag-end yung pumping journey ko. Ayan. Ayun nga, diba, na-mention ko kanina, nag-upgrade sa iMani i2 nang may iMani i2 Plus na, which is yung meron siyang LCD screen. Parang for me, okay na ako dito. Satisfied na ako dito sa iMani i2. Kasi, kung ibebenta mo siya, diba, mas mababang halaga mo siya mabebenta. Tapos, bibili ka ng bago. So, same performance lang naman sila. Ang kaibandang, meron yung LCD screen. At, ayun, LCD screen, pero same performance lang siya. Ang sa akin kasi, gamay ko na din yung pumping sessions ko sa kanya. 5 sessions for 20 minutes. Okay na ako doon. And, ang masasabi ko lang sa kanya, kapag gamit mo siya, kasi medyo madali siyang matanggal, oh. Though, sealed naman siya, secured siya. Lalo na kapag nakalapat yung motor pump dito sa collection cup. Minsan kapag kikilos ka, maging extra careful ka sa pagkilos mo. Kasi medyo madali mabuksan itong cups niya. Lalo na kapag nakalagay siya dun sa bra mo. Tapos yung bra mo medyo maluwag siya. May tendency na mau-open siya dito. May time kasi na umalis kami, bumili kami ng ulam, tapos nagpapump ako. Nung buhat-buhat ko si baby, akala ko okay lang. Tapos pagtingin ko, biglang nag-leak yung As in, nabuksan itong cups niya. So, ayun. Parang once lang naman nangyari sa akin yun. Pero, ayun nga, warning na din sa inyo na maging extra careful kapag ginagamit nyo itong wearable breast pump na to. And ang maa-advise ko pala, since yung, di ba nga, na-mention ko kanina, ang default flange size nito is 28mm, tapos yung default insert niya is 25mm. Kasi since mahal or medyo pricey yung insert ni iMani, nasa 700 ata siya. Ang ginagamit kong insert is yung clear insert. Ayan. Bali 19mm kasi ako. So 19mm tong nakalagay na insert na to. Compatible siya. Fit siya. Sobrang fit siya. And no need to cut na. Kasi ayan, saktong-sakto siya. Ayan yung linker niya. Tapos dire-diretso agad siya hanggang dun sa valve. Ayan. And mura siya. As in, parang nasa 250 pair na siya. So, advisable or marirecommend ko na kapag bibili ka ng iMani, gamitin mo clear insert kasi hindi ka na kailangan mag-cut and rin siya, mura din siya. Ayan. So, ayun siya when worn and medyo nakakailang siya, lalo na kung susuotin mo siya in public since visible siya and mahalata mo talagang meron kang nakasuot under your bra. Bali, ang gawin mo na lang is magsuot ka na lang ng shawl or ng scarf kung gusto mo siyang takpan. Tapos pala, ang nangyari sa akin nun, merong one time na umalis kami ni partner. Tapos bumili kami ng ulam. Ako yung bumaba. Hindi ko na malaya na nagpapump pala ako. Ang nangyari kasi nun, ang ginawa ko kasi nun is isa lang yung may nakasuot na wearable breast pump since naglalatch nga si baby dun sa kabila. Nung ito ko, pinagtitinginan ako. Sabi ko, hindi pantay yung boobs, diba? Mas malaki dito. Tapos wala, dead man na lang ako nun. Since sanay naman na ako. And medyo malaki din naman yung t-shirt na suot ko nun. So, ayun nga. Kung medyo nailang kayo, kung medyo nahihiya kayong magsuot ng mga wearable breast pump in public, ayan, gumamit na lang kayo ng mga big shirt or ng mga shawl or scarf para at least matakpan siya or magkaroon ng volume dun sa harap nyo. Ayan. So, I guess that's all for my review of this iMani i2 wearable breast pump. Kung nakatulong itong video na to para makapag-decide kayo kung bibili ba kayo ng iMani i2 or iMani i2 Plus, please give it a thumbs up. And mag-subscribe na din kayo dahil madami pang kaabang-abang na video related sa breastfeeding and breast pumping. So, see you on my next vlog. Bye!